Kamusta po kayo? Amen. At ito po, by next week ay training naman po. Alam ko po, ang bawat isa sa atin ay maraming revelations ang Diyos individually. At itong nakaraang araw ay maraming testimonies na pinakita ang Diyos, ang kadakilaan ng Diyos. At alam ko po na ang lahat ng ating natutunan ay dala-dala natin ito hanggang sa muling pagka-camp ulit natin. Yun po ang maganda no, na tayo po ay nagkakaroon ng camp kasi na-anointan tayo, nagkakaroon ng mga panibagong revelations ang Lord na magiging kalakasan ng ating katawan. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung mga nagrema po, no, konti lang po ito sa akin nung time na tayo po ay nag-camping. Amen po. At ang sabi niya nga po ay dun sa ating tema ay Matthew 4:17, repent. Magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. May tatlo pong ibinili ng Panginoon dito sa pag-repent po natin o magsisisi natin. Una, magsisi, talikuran ang kasalanan dahil malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Kung makikita niyo po, ang dami pong mga sinyales. Itong nakaraang araw lang, April 3, ay nagkaroon po ng malakas na lindol ng Taiwan. At 7.2, at nandun yung mga sinyales talaga na Jesus is coming very soon. At sabi nga po sa mga natutunan natin, sabi niya po, pag inaayawan mo ang Diyos, ahayaan ka ng Diyos sa buhay mo. Nakakalungkot po. Amen po? Hindi po kasi trespassing ang Diyos. Ang kasalanan po ay mayroong dalawa na uri. Ito po yung isang kasalanang lantad at isang kasalanang tago. Yung lantad po ay literal na nakikita at yung isa po ay tago na kayo lang ng Diyos ang nakakaalam. Repent, magsisi, talikuran. Pag nagawa po natin ang magsisi at talikuran, ito ang dapat nating sundin at masusunod natin sa Diyos. No, mag-start po ang wisdom. Pag sinusunod mo siya, susundan mo siya, dun po mag-start ang wisdom, ang karunungan. Ang pagtatanim sa Espiritu ay aanim ng buhay. Ulitin ko po. Ang pagtatanim sa Espiritu ay aanim ng buhay. Kaya repent, magsisi, talikuran. Alam niyo po yung mga bagay na yon ay napakaganda na yun ay may sa puso po natin sapagkat pag ikaw ay nagtanim sa iyong espiritu, ang ani ito'y buhay. Buhay na walang hanggan. Kasi pag hindi natin ito ginawa, ibig po, dadatan ka ng ang time po natin ay napaka-bilis na po. Datan ka sa kalagayan mong yan na hindi ka nagsisi, ibig po, hindi mo tinalikuran ang mga kasalanan. Mas maraming sinabi si Jesus, sabi nga po ng aking pastor, about impyerno. Kaya, beware sa impyerno. Tayo po ay mag-repent, magsisi at talikuran. Gusto po natin na makasama sa langit, na makapunta sa langit. Pero dapat gustuhin mo muna dito sa lupa na makilala at malaman kung sino si Jesus sa buhay natin. Amen mo, kailangan mas chine-check mo paminsan-minsan ang ating sarili. Chine-check natin yung ating attitude, chine-check natin yung mga bagay, yung ating mga pinaniniwalaan at pananalita. Very familiar po ito sa verse na isa-isahin po natin. Sabi niya po, amen po, ang sabi niya po, no, paano gagawin po natin? May dalawang relasyon para hindi ka mapunta sa impyerno. Number 1, relasyon mo kay Jesus, the King. Kamusta po ang ating relasyon personal sa Diyos? Yung pangalawa po, relasyon mo sa church, sa kingdom. Kamusta po ang pagkatid mo, ang pagsisimba mo, hindi po ang pagsali mo sa mga gawain activities ng simbahan. Makikita po natin, amen po, kamusta po ang ating relasyon. Ito po yung mga bagay na makakasunod tayo sa Diyos kung ito'y gagawin mo. At ito po ay nakukuha natin ang anointing sa pamamagitan ng prayer, ng church at ang pagkakamping. Kaya kailangan po tayo ay nandun sa time na ikaw ay nagsisi, tinalikuran mo, at
ikaw lagi ay nandun sa presensya ng Panginoon. Amen po. So yung relasyon mo, kailangan ma-check po natin. Alam ko, itong natapos na camping, nabuo ulit yung nawasak o nawalang relasyon natin sa Diyos. Yun po ang importante, ang mabuo ulit ang relasyon natin sa Diyos. Ang maibalik yung init mo sa Diyos at init mo sa paglilingkod. Amen po, yun lamang po. At ito po si Pastora Ellie. Amen. Maraming salamat, Pastora Lea. Yan po, katatapos lang po ng camp. Fresh na fresh po tayo sa anointing. At praise God dahil narinig natin ang mga testimonies ng ating mga kapatid na mga nag-share itong buong linggo na ito. At ngayon po ay nagpapatuloy tayo sa pananalangin at pagpupuri na sama-sama. Na yun ang natutunan din po natin sa camp, sa ating The Art of Prayer. Na kailangan po natin talaga ang pananalangin at tayo ang ginamit ng Diyos na tagapamagitan para po makarating ang mga prayer po sa mga kaluluwa na pinagkatiwala po sa atin. Napakaganda po ng tema na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito ay hindi lamang po para sa mga nangangailangan ng kaligtasan na baguhan. Sabi niya po sa Matthew 4 verse 17, repent. Amen po. For the kingdom of heaven is at hand. Yung iba pong translation is for the kingdom of God is near. Kaya talikdan na natin, pagsisihan. Sabi niya, ganon ninyo ang yung mga talikdan ng yung mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Panginoon. Ito po ay isang salita ng Panginoon, isang mensahe ng siya ay nagsimula na nangaral sa kanyang ministeryo at tunay nga na ito ay babaw kung titignan mo ay kung titignan natin ay parang napakasimpleng salita pero malaman at makahulugan ang nais niya at naintindihan po natin ito sa camp. Sabi niya, repent, transformation po ito, pagbabago sa bagong buhay. Dahil sa pagtalikod sa kasalanan. Doon po yung choice, pagpili kung kailangan kang umalis sa kasalanan at kailangan itong pag-action. Nalayuan mo ang kasalanan at kailangan to ng pag-apply sa pagbabago ng buhay. Sabi nga ng ating pastor, ay umayos ka. Amen po. Ito po yung natutunan ko. Sabi niya, umayos ka. Huwag kang sumasalungat sa Diyos. At huwag ka ring kumukontra sa Diyos. Amen po. Sabi niya, for the kingdom of heaven is at hand. Pag naghari na ang Diyos, sabi niya ganon, mawawala na ang kahirapan. Sakit, hawak na ng Panginoong Diyos ang future mo. Amen po. Kaya nga, maraming Kristiyano ang tinatakbuhan ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya at the end, ang mga Kristiyano ay napapahamak pa rin. Sariling kagustuhan po nila ang nasusunod sa buhay po nila. Hindi yung gusto ng Diyos. Sabi niya sa kanila, sabi niya, pagka lumapit ka sa Panginoon, Diyos, pagka sumunod ka sa Diyos, nagsisimula ang wisdom. Pinapaunawa niya sa atin na tinubos niya tayo sa sumpa ng sakit, sumpa ng sakit at sabi niya sumpa ng kamatayan, at sumpa ng anumang kapangyarihan, at sumpa ng kagalingan. Amen po. Tayo ay sinabi ng ating, narinig ko sa katuruan sa kampo natin, na hindi na tayo magmamakaawa sa Diyos. Bakit po? Kasi pinagaling na tayo ng Diyos. Binigay na niya yung kagalingan. Kaya hindi ka na kailangan magmakaawa pa. Isa po na naitanim sa akin po ito. At yung sumpa ng kamatayan. Pag naghari na ang Diyos, nagsimula na. Amen po, ang pagsunod mo, nagsisimula na bigay sa iyo ng Diyos at nabubuksan ang ating isipan. Amen po, sapagkat pinagaling ka na ng Panginoon.
Amen po. At ngayon, bilang mga Kristiyano, bilang access po natin sa Panginoon, ano po, ay kailangan po natin na magpatuloy na magkaroon ng komunikasyon sa Panginoon. Kaya nga, inaayos natin ang personal na relasyon natin sa Diyos at relasyon natin sa simbahan. Dahil tayo po ay nagpapatuloy sa buhay na ito dahil lamang sa ating Panginoon. Amen po. Kaya ang isa sa mga binigay sa atin ay yung pong the art of prayer. Ano po na binigay sa atin sa ating pong magazine na kinakailangan tayo ay patuloy na manalangin at manalangin at manalangin. Marami pa pong iba. At ang testimony po, amen po, doon po sa marami pong gumaling, maraming lumakas ang pananampalataya nung narinig na hindi ka na kailangan magmakaawa dahil pinagaling ka na ng Panginoon. Kaya ngayon, marami pong salamat dahil lakas po natin spiritual at magmamanifest ito sa physical. Maraming salamat po sa Panginoon dahil isa rin po na naging testimony po sa akin na lalo po akong lumakas. Hindi ko na po pinapansin, amen po, yung anumang nararamdaman, pero nandun ang salita ng Diyos, pinagalinan tayo at binigyan tayo ng wisdom. Tayo ngayon ay malaya na sa sumpa ng sakit, malaya na tayo sa sumpa ng kamatayan, malaya na tayo, amen po, na sumpa ng kahit na anong kahirapan na binigay sa atin. Amen po. Ayan po, so tayo po ay sama-samang manalangin at magpuri sa Kanya. Nawa po ay na-bless din po tayo at napagpala at may kanya-kanyang mga testimony na natanggap po natin sa camp. Amen po. So tayo po ay magpuri sa Panginoon. Puso po namin, O Diyos, ay nagpapasiyasat sa iyo. Hallelujah. Puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh.
na bagong buhay, Panginoon. Yes, Lord. Mga pinagaling mo, Panginoon, sa sakit at karamdaman, O Diyos, inangkin ang iyong mga salita, O Diyos. Nagpataas ng pananampalataya ng bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming salamat sa pagmamahalan at pagkakaisa namin, Panginoon, na patuloy na magpupuri, magpapasalamat at patuloy, Panginoon, O Diyos, na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Kaya nga po, sama-sama kami muli na tinataas sa iyo, O Diyos, ang bansang Pilipinas. Yes, Lord. Panginoon, nakita niyo po, O Diyos, ang kalagayan ng bansang ito, Panginoon. Sa aming mga namumuno, Panginoon, ang aming Presidente Marcos hanggang sa pinakamababang katungkulan. Kami na mga anak mo'y lumalapit sa iyo. Dalangin po namin na bigyan niyo sila, Panginoon, ng sapat na karunungan na nanggagaling sa iyo. Upang, Panginoon, ang mga plano nila, mga desisyon nila, O Diyos, ang mga batas sa kanila, Panginoon, na i-implement, O Lord God, ilalabas, O Diyos, ay, Panginoon, maaayon sa iyong kalooban, O God, at magsisilbing pagpapala at magsisilbing kaayusan sa bansang Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Lord, tinataas namin, Panginoon, pangangailangan ng bansang Pilipinas. Pinawasak namin ang anumang klase ng korupsyon, kasinungalingan, walang katapatan sa paglilingkod sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin. Ang poverty ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. At nagpapakawala kami, Panginoon, O Diyos, hallelujah, O Lord, hallelujah, ng patuloy, Panginoon, ng katapatan sa paglilingkod, O Diyos, sa bansang Pilipinas. At Panginoon, maraming salamat sa prosperity, kaginhawaan, Panginoon, O Diyos, ang pagnaloy, Panginoon, ng pangangailangan, Father God, sa mamamayang Pilipino, Panginoon, sa mga pangangailangan ng bawat isa, O God, sa bawat kakainin, daramitin, Panginoon, O Diyos, at sa bawat magaganap, Panginoon, ng mga negosyo, Panginoon, siya magpapaunlad sa bansang Pilipinas, O Diyos, ay patuloy niyo pong pagpalain, ingatan at bantayan ito, Ama, Panginoon, at patuloy na pagpalain, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At patuloy din namin winawasak ang false religion, false doctrine, sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin ito, ang kawalan ng pananampalataya, ang pride sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin, nagpapakawala kami, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ng genuine repentance, O God, ang paglapit sa iyo, ang pagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, ang salvation, O Lord God, ipatuloy na pinakakawalan sa bansang Pilipinas, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. At winawasak namin anumang klase ng trahedya sa pangalan ni Jesus, lindol, tagtuyot, sa pangalan ni Jesus, ay winawasak namin in Jesus' name. Pasalatan sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin. Bagyo sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin. O anumang trahedya na siyang makakasira sa bansang Pilipinas ay winawasak namin. Anumang sakuna na binabalak sa Satanas, winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. Anumang tsunami na binabalak may winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. Anumang klase ng disaster sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, pinapalayas namin kayo. Nagpapakawala kami, Panginoon, ng protection ninyo, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God. Yung pag-iingat niyo, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon. Nananalangin kami, Panginoon, ng kaayusan, O God, ng bansang Pilipinas, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyo pong hahawakan ng bansang ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At patuloy din namin winawasak ang anumang klase ng bisyo, sugal, droga, sa pang-aalak, sigarilyo, sa makakasira, sa pangalan sa katawan ng mga tao, sapagkat sinabi, Panginoon, we are your temple, O Lord God, iingatan namin ang templong ito, sapagkat kung hindi namin ito ingatan, Panginoon, O Diyos, hallelujah, babawiin mo ito in Jesus' name. Kaya sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang anumang klase ng mga bisyo na yan, sa pangalan ni Jesus, at illegal gambling in Jesus' name. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, hallelujah, ang katapatan, pagpapakumbaba, Panginoon, hallelujah, kabanalan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God, ang pagsunod sa iyo, Panginoon, hallelujah, sa iyong kalooban, O God. Pinataas namin sa iyo, bansang Pilipinas, Panginoon, pinagkakatiwala namin ito sa iyo, sa pangalan ni Jesus. At gayon din po, Panginoon, everyday,
Bible study namin, Panginoon, dito, Father God, sa Rema Philippines, sa mga pastor na nagbibigay, O God, hallelujah, mensahe, Panginoon, bless them, O God, spiritually, O Lord God, and hallelujah, kanilang ministry at ang kanilang pamilya, Panginoon, spiritually and financially, Panginoon, and physically, O Lord God. Bless them, O Lord. At salamat sa maraming mensahe, revelation na patuloy mo pang ibibigay sa bawat isa at maging encouragement at mag-equip, Panginoon, sa spiritual life ng bawat isa at sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan po ng anak ko sa Jesus, tinataas namin ito. Gayon din, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa, Father God. Lord, sinabi mo, Panginoon, na magkapalayo mo kami sa labas at loob ng aming bansa, O Diyos, at gayon din, Panginoon, dito sa Pilipinas ay maraming salamat, Panginoon, sa vision na binigay mo sa amin. Dalangin po namin na gabayan niyo po kami, hilid niyo po kami sa magitan ng banal na Espiritu na maapakan, mapuntahan namin, Panginoon, ang mga churches na yan, O God, na naisip mong buksan ng bawat isa sa amin. Kaya ang mga under construction na yan, Panginoon, tinataas po namin sa iyo, pinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. At gayon din, Panginoon, ang mga prayer request ng bawat isa, O God. Lord, dalangin ko, Panginoon, ngayon pa lang, O Diyos, sa mga sinulat nila at ibanggitin na kanila bibig, Panginoon, ay dalangin namin, O Diyos, na nandun na yung kasagutan sapagkat sinabi mo, anumang panalangin namin, manalig kami, natanggap na namin at matatanggap po namin, Ama. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Galing din po ang aming Senior Pastor, Lord, at Pastor Boy, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, as prayer request ng kabuuan, Panginoon, sa kalakasan niya, Panginoon, at kumpletong kagalingan, O God. Ingatan mo siya, Panginoon, sa pangalan po na yung anak ko sa tinatagubin namin siya, sinasaas namin siya sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan po na yung anak ko sa Jesus, ito po kami sa amin na namin. Amen. Amen. Panginoon, salamat sa gabi ito. Salamat sa mga revelations na natutunan namin sa campus. Dalangin po namin, O God, na pag-iingat mo sa amin, Senior Pastor, O God. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, ng wisdom, Panginoon, O God. Lord, ibigay mo sa kanya ang katalinuhan, O God, na kung paano niya hawakan, O God, ang ministeryo pinagkatiwala mo. Salamat sa katawan niya sa araw-araw. Tuloy din po, tinataas namin ang kanyang mga mahal sa Panginoon. At ganun din po, Lord, tinataas namin ang aming mga leaders, Lord. Patuloy mo na Lord, patuloy mo kami na pagkaisahin. Patuloy mo, Lord, na ibigay yung mga bagay, O God, na dapat namin gawin, dapat gawin ng aming mga leaders. Salamat sa patuloy, O God, na pagbibigay mo ng katalinuhan, O God, kung ano ang mga dapat gawin, Panginoon, sa simbahan ito, O God. Lord, ingatan mo ang mga leaders, bigyan mo, Panginoon, ng mga lalo pang burden, Panginoon, sa mga gagawin, Panginoon, dito sa aming simbahan. Bigay mo, O God, sa bawat puso namin ng pagkakaisa, ng unawaan, ng pagmamahal at papakumbaba. Hayaan mo na patuloy, O God, na pagtulutin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Makita namin, O God, yung pag-ibig ng bawat isa, O God, at ang pagkakaisahan ng bawat leaders, O God, sa simbahan ito. Ganito din po, Lord, tinataas namin ang mga pastors, ang mga workers, ang bawat simbahan, ang bawat membro, Panginoon, O God, ng Rema. Nakikita mo yung mga personal na pangangailangan ng aming mga workers, yung mga pastors, O God. Lord, kalingain mo ito. Ikaw ang siyang sumagot sa mga at sagutin ang kanilang mga panalangin. Nakikita mo ang mga pangangailangan nila. God, sa kalungkutan, ikaw ang siyang maging kasiyahan nila. Lord, sa time, O God, na sila ay nagtatanong, ikaw yung kasagutan ng kanilang mga tanong. Panginoon, ikaw ang siyang laging magbantay, mag-ingat sa mga pastors, sa mga workers na ibinigay ang buhay nila sa iyo. Lord, ingatan mo rin, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay na iniwanan. Ikaw ang siya magpakilala sa kanila. Ang pag-iingat at abundant blessing, Panginoon, O God, ang ibigay mo sa kanilang mga mahal sa buhay. At ganun din po ang bawat isa dito sa Rema, ang bawat outreaches, O God, ang bawat miyembro, Panginoon, sa mga nakikinig ngayon, O God, pagpalain mo ang bawat isa. Salamat, Panginoon, O God, sa kagalingan ng bawat isa sa oras na to, sa bawat simbahan, sa bawat miyembro, Lord. Nakikita mo kalagayan ng bawat isa, O God. Lord, salamat sa physical na kagalingan. Salamat sa spiritual na kagalingan ng bawat isa sa amin, O God. Na manatili kami sa iyo, manatili kaming maniwala, Lord, at lalo pang tumaas sa pananampalataya ng bawat isa, Panginoon, O God. Lord, ingatan mo, i-provide mo ang mga pangangailangan ng bawat isa, magmula sa mga workers, sa mga pastors, sa bawat simbahan, Panginoon,
sa bawat miyembro at sa bawat nakikinig ngayon, O God. Lord, Ikaw ang Diyos namin na kahit kailan ay hindi kami iniwan at hindi kami pinabayaan. Naniniwala kami, Panginoon, sa mga pangako mo yan, O God. At Lord, dalangin din po namin, O God, ang bawat workers na magkukumit sa iyo ngayon, Panginoon. Ang bawat pastors, O God, na i-anointan mo, O God. Dalangin din po namin, O God, ang bawat pagpapala mo, Panginoon, sa bawat simbahan, sa mga pangailangan namin, sa financial, Panginoon, sa mga renta, sa mga allowances, Panginoon. Lord, salamat. Kasi Ikaw yung aming Jehovah Jireh. Ikaw yung aming God of provider namin, Panginoon, O God. At ganyan din po, tinataas namin ang bawat simbahan na bubuksan, Panginoon. Iadako mo ang aming mga panyapa kung saan kami, Lord, magtatayo upang, Lord, may bahagi ang iyong salita, O Lord, sa kaligtasan, Panginoon, ng mga tao. Ganyan din po, Lord, sa nalamit namin na training. Patuloy na Ikaw, Panginoon, ang manguna sa bayan ng Baras Rizal, yung lugar na yun, Panginoon. Ngayon pala, ay ingatan mo na ang lugar na yan, O God. Lukupan mo ng iyong banal na Espiritu ang buong compound, Panginoon, ng training na yan. At salamat sa marami, Panginoon, ng mga workers na magkukumit. Salamat sa maraming workers, Lord. Salamat sa maraming pastor, O God, na ibibigay mo dito sa aming simbahan. Nakita mo ang pangangailangan ng bawat simbahan, Panginoon. Lord, kailangan namin ang mga manggagawa mo, Panginoon. At ngayon pa lang, Lord, salamat sa maraming manggagawa na ipasigay mo, Panginoon. Ingatan mo ang bawat simbahan, Panginoon, ang bawat workers na magtutungo, Panginoon, sa Monday, Lord, sa training, O God. Salamat, Panginoon. Ikaw yung aming Diyos na kahit kailan, Panginoon, na hindi nagkulang. Pagkapat kami nagkulang, pero hindi mo kami pinatulan. Lord, salamat sa biyaya mo, sa kalakasan, sa financial, sa spiritual, at salamat sa maraming kaluluwa, pagkakatiwala mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, at lahat ng ito ay dalangin namin at ibinibigay namin sa iyo at inaangkin namin ang kasagutang nagmumula sa iyo. Salamat, O God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y muring magpuri. Nalikain
Yes, Lord, hallelujah. Isang pusong tapat, Panginoon, ang patuloy mo, Diyos, na binibigay po namin sa iyo, O God, para ikaw ay maparangalan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Walang ibang mapaparangalan, Panginoon, kundi ikaw, O Diyos. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagsama ninyo sa amin, sa pakikitagpo niyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya na patuloy na pinapadama sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa Rema, Lord God, na patuloy niyo, Panginoon, hubugin ang bawat isa, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa aming mga napanalangin. Ngayon pa lang, kami po ay nagpapasalamat na tinugon mo na ang mga panalangin ito, O Diyos. Salamat po, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise the Lord po. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po. God bless.